Mga kwento ni Felmo. Sa buhay, iba-iba ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng tao. Ang iba'y nalalagpasan ang mga mahihirap na pagsubok at may iba namang hindi kinaya at nauwi lamang sa pagpapatiwakal. Ang iba naman ay pilit pa rin nilalabanan ng napakalaking dagok ng problemang dumating. Umaasa't kumakapit sa paniniwalang makakayanan ng lahat. Hanggang sa nga umabot na nga sa punto ng pakikipagkasundo sa isang nilalang na kailanman ay hindi dapat lapitan. Gaya na lamang ng aking buting tiyahin, Sir Seth. Hindi ko lubos sa kalaing magagawa niyang isang bagay kapalit ng karangyaang tinatamasa ng mga mahal niya sa buhay. Bago ang lahat, ako nga pala si Saddam. Adam na lang itawag mo sa akin. Tubong Mindanao at sa kasalukuyan ay dito na ako nakatira sa Pasay. Nasa edad 10 taong gulang pa lamang ako nang iniwan kami ng aking ina. 4 kaming magkapatid at ako ang panganay. Sa murang edad ko noon ay marami na akong pagsubok na napagdadaanan. Katulad na lamang ng iwan kaming magkapatid ni Mama. Ang sabi ni Papa, hindi kinaya ng aking ina ang hirap ng buhay namin noon sa probinsya. Kung kaya't walang pag-aatubiling iniwan kaming 4 na magkapatid sa poder ni Papa at sumama ito sa lalaking may kaya sa buhay. Magmula noon ay si Papa at si Tita Corazon na ang magkatuwang na nagtataguyod sa aming magkapatid. Sakitin kasi ang bunsong kapatid ko. Hindi kakayanin ni Papa na siya lang mag-isa ang magtataguyod sa amin. Kinailangan niya ng katuwang para may mag-alaga sa kapatid ko noon. Nang sa ganon ay makapagtrabaho siya ng maayos at hindi mag-alala kung paano na kaming magkapatid. Lalo na si Bunso. Tamang-tama din noon na nawalan ng trabaho si Tita Corazon. Kung kaya't noong mabalitaan niya ang nangyari sa amin, dumalaw ito sa bahay at doon nga'y ipinagtapat ng aking ama ang lahat. Nga pala, may singit ko lang na matandang dalaga na itong si Tita Corazon. At ng mga panahong yon, sa pagkakatanda ko ay 40 mahigit na siya. Napakapihikan niya pagdating sa manliligaw kaya't, ayon, sa kakapili ng tamang lalaki para sa kanya, napag-iwanan na ng panahon. Matapos ngang malaman ang nangyari sa amin, ay nagboluntaryong pansamantalang ito na muna ang mag-aalaga at mag-aasikaso sa amin habang nasa trabaho si Papa. Labis-labis naman ang pasasalamat namin kay Tita dahil kung ituring niya kami ay parang mga totoong anak. Todo ang pag-aasikaso at pag-aalaga niya sa amin. Ni isang beses man ay hindi niya kami pinagbubuhatan ng kamay. Hindi katulad sa aming ina nung kasama pa namin ito. Halos araw-araw ay palagi niya na lamang kaming pinapalo. O kaya naman ay kinukurot kahit na konting pagkakamali lang. Masaya ako kahit na mahirap lang ang buhay namin. At naaalala ko pang may mga pagkakataong nanghihiram na lamang ng pera si Tita sa mga kapitbahay para mabili niya ang gamot na kailangan ni Bunso. Hindi kasi pwedeng maubusan ng gamot sa pang-araw-araw si Bunso dahil susumpungin na naman ito sa sakit na epilepsy. May mga pagkakataong naririnig kong pinagsalitaan ng hindi maganda si Tita Corazon ng mga kapitbahay namin na hindi nakakaintindi sa sitwasyon. Kesyo pabigat lamang umano ang bunso kong kapatid dahil sa sakit nito. Bakit hindi na lamang ito hayaang sumpungin ng sakit? Hanggang sa bumigay na lamang umano ng kusa ang katawan at mawalan na ng buhay. Sa ganoong paraan ay gagaan ang buhay namin at hindi na magpapakahirap pa si Tita na tulungan ng aking ama. Aniya, tama lang talagang umalis si Mama at iwan kami. Dahil sana pakawalang silbi umano ni Papa. Maliban sa pagiging illiterate nito at inutil wala pa itong alam kung paanong dumiskarte sa buhay. Napakapabaya daw nito sa pamilya at hinahayaang nalilipasan ng gutom ang mga anak. Hindi naman ito pinalampas ng tiyahin ko
Nakikipag-away ito sa tuwing nakakarinig ng hindi maganda at hindi niya hinahayaang basta na lamang tapak-tapakan ng iba ang pagkatao ng kapatid niya. Ang kaso nga lang, ito namang si Papa masyadong napakabait. Akalain mo ba namang imbis na kampihan niya si tita? Dahil pinagtatanggol lang naman siya sa mga taong humusga sa kanya. Dahil wala namang alam ang mga ito kung ano talagang totoong nangyari. Aba, pinapagalitan niya pa si tita. At sinabihang hayaan na lamang ang mga ito kung ano man ang sabihin ng mga yan tungkol sa kanya. Ang rason pa ni Papa kung bakit ayaw niya makipagtalo ulit si tita. Dahil natatakot daw siya na baka mamaya ay may mangyaring masama kay Tita Corazon. Paano na lamang kung pagtulungan si tita ng mga nakaalitan at wala si Papa? Sino na lamang ang magtatanggol sa kanya? Hindi naman sa pagiging duwag at pagbibiging-bingihan ate kung bakit kita pinapaiwas. Ayoko lang may mangyaring masama sa'yo. Ayoko kitang mapaaway din sa mga taong hindi naman dapat paglaanan ng oras. Sino na lang yung aalalay sa akin sa pag-aasikaso ng mga anak ko kung sakali man, di ba? Lalo na kay Bunso. Alam mo naman ikaw lang inaasahan ko ngayon. Sabi ng aking ama. Huminga ng malalim ang tiyahin ko at pinayuhan ng kapatid niyang bawas-bawasan itong pagiging mabait. Kaya nasasamantala ng ibang tao at iniiputan ng sariling asawa dahil sa pagiging mabait at maintindihin sa iba. Simula ng pagsabihan ng aking ama si tita, ay hindi na nga naulit pa ang pakikipag-away niya. Nag-focus na lamang ang tiyahin ko sa paglalako ng mga nilulutong ulam. Para naman kahit papano ay makakatulong siya at may pandagdag itong pambili ng gamot kay Bunso. Kasama niya ako kapag naglalako na siya ng pagkain nun. Sa pagkakatanda ko ay may isang matandang babae ang palaging bumibili kay tita. Kapag nag-uusap sila, lumalayo ang dalawa ng bahagya na para bang iniiwasan nilang marinig ko ang pinag-uusapan. Una pa lang, kakaiba na yung matandang ito. Natawagin natin sa pangalang Manang Telang. Hindi naman siya nanguhusga, pero ibang-iba ang pakiramdam ko kapag si Manang Telang na ang kaharap namin ni Tita Corazon. Sa pagkakaalam ko ay bagong salta lamang ang matanda sa dulong baryo. Palagi naming pinupuntahan para maglako ito ng paninda. Pansin kong wala ring gaanong kumakausap sa matanda at para bang pinangingilagan ito ng mga kababaryo. Maisingit ko lang din dito sa kwento na itong Tita Corazon, noon pa man ay mahilig na talaga siya sa mga pamahiin. May altar pa nga ito sa bahay namin sa loob ng kwarto niya. Nakita ko yung mga ribultong may kalakihan at ang iba naman ay maliit na may pagkakulay itim. Aaminin kong medyo kinikilabutan ako sa tuwing nasisipat ko sa silid ng kwarto ni tita ang mga ribulto nito kapag napapadaan ako. Napapansin ko ding palagi siyang naglalagay ng pagkaing matatamis at sigarilyo sa altar na yon. Nang minsang maglagay na naman siya ng pagkaing matamis, lakas loob na tinanong ko siya kung para saan ang mga nilagay niya, lalo na tuwing Martes at Biyernes. Ang sabi niya lang, alayin niya umano ito bilang pasasalamat dahil unti-unti nang dumadami ang benta niya. At kahit papaano ay nakakapag-ipon-ipon na siya ng pera. Kapag malaki na umano ang iniipon niya, ay madadala na rin namin sa mas malaking ospital ang bunso kong kapatid at mabigyan talaga ito ng tamang lunas para sa karamdamang matagal nang iniinda. Sobrang naaawa na daw siya kapag nakikita niya kung paanong maghirap ang kapatid ko tuwing sinusumpong ito ng sakit nun. Kaya gumawa siya ng paraan para matigil na ang paghihirap ng kapatid ko at mabuhay ito ng normal. Gusto niya ring makapagtapos kami sa pag-aaral na magkapatid at hindi magaya sa ama naming palagi na lang minamata ng mga taong mapanghusga ng kapwa. Dahil sa kuryosidad, tinanong ko siya kung kanino niya inialay ang mga pagkaing matatamis at sigarilyo. Alin sa mga ribulto sa altar ang inaalayan niya nun. Nagulat ako nang ituro ni Tita Corazon ng ribultong itim na may mga nakaukit ng letrang hindi ko maintindihan. May hawak-hawak din itong kwintas na may matang nakaukit. Basta,
Hindi ko kayang ilarawan ng rebultong itinuro ng tiyahin ko. Kung hindi mo nga titigan, Sir Seth, ay hindi mo siya mapapansin kaagad eh. Napapagitnaan kasi ito ng malaking rebulto ng Santo Niño. Noong sinubukan kong hawakan ito ay mabilis na tinapik ni tita ang kamay ko at pinagbawalan akong hawakan. Walang ibang pwedeng humawak niyan kundi ako lang, ha? Huwag mo nang subukan ulit. Naiintindihan mo ba? Tumango ako at tumingin ng tawad. Ngumiti ang tiyahin ko't muling ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Nga pala, Adam, atin-atin lang to. Huwag mong mababanggit-banggit sa papa mo ang sinabi ko sa'yo, ha? Alam mo naman yung taong yun hindi naniniwala sa mga pamahiin at himala. Para sa inyong magkakapatid lang din tong ginagawa ko. Para hindi na kayo makaranas pa ng paghihirap sa buhay at pangmamata ng mga taong tingin nila ay nakakaangat na sila sa buhay. Anya. Tumango ako at nangakong wala akong pagsasabihan tungkol sa mga nalalaman ko. Nang nag-edad na ako ng 20 at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo, doon na nagsimulang naging maayos ang buhay namin. Hindi na rin nagkakasakit ang bunsong kapatid ko at kaya niya nang mag-isang kumilos ng walang umaalalay. Ang kaso nga lang, kung kailan gumanda na ang buhay namin, ay siya namang pagkawala ng aming ama. Namatay ito dahil sa sakit at kahit na dinala na namin siya sa iba't ibang doktor, ay hindi pa rin kinayang gamutin ng mga itong sakit niya. Kung kaya't hindi kalaunan, pumanaw ito at naiwan kami sa pangangalaga ni Tita Corazon. Sa panahong ito rin ay may 2 karinderya na sa bayan ng tiyahin ko. May kalakihan na ang bahay na tinitira namin. Unti-unti yung ipinagawa ni Tita. Nakabili na rin ito ng sasakyan na siyang palaging ginagamit sa tuwing papasok sa karinderya. 2 kami ng tiyahin kong nag-asikaso sa karinderyang yon. Kahit papaano kasi ay natuto ako magluto dahil na rin sa turo niya. Kung kaya't ipinagkatiwala niya sa akin ang isa sa mga karinderyang pinapalago niya. Pero kasabay ng paglago namin sa buhay, ay siyang unti-unti namang pagkalugbok at pariwara ng kapatid kong si Miguel. Nasa 16 na taong gulang pa lamang si Miguel pero kung umasta daig pa yung matanda. Patago na rin itong nangunguha ng pera ni Tiyang para may ipangsugal at panginom. Nabarkada ito kumbaga. Palagi na lang siyang nasa barkada at kung minsan, lasing ito kung umuwi. Kabata-bata pa, barkada at pagsusugal ng inatupag. Kung umasta akala mo mas matanda pa ito sa akin. Wala ding preno ang bibig kung makasagot-sagot sa tiyahin namin. Nagagalit ito sa tiyahin namin dahil palagi umano itong pumapapel sa buhay naming magkapatid noon. Palagi umanong napupuna mga ginagawa niya at hinahanapan siya ng mali. Ilang beses ko itong sinaway at pinagsabihang huwag sagot-sagutin ang tiyahin naming nagpakahirap na mag-aruga sa amin at magpakaina. Kahit na anong pagpapayo ang gawin ko kay Miguel, ayaw niya makinig. Umabot na lamang kami sa puntong nag-aaway na dahil sa kagaspangan ng pag-uugali niya. Ayaw nitong sumunod sa mga sinasabi ko. Dahil sa ayaw niya makinig ay napagpasyan kong hayaan na lamang siya. Pasasaan ba't matatauhan din naman siya sa mga maling pinagagagawa niya noon. Hanggang sa isang dapit hapon, napansin kong walang nakalagay na mga pagkaing minatamis sa altar na palaging pinagdadasalan ni Tita. Magmula nung binago na ang bahay namin at medyo pinaluwagan na, ay nagpagawa ang tiyahin ko ng sariling silid sa paglalagay ng altar at ng mga rebulto. Malapit lang yun sa silid ko kaya't nadadaanan ko yun kapag lalabas ako ng kwarto at pupunta sa sala. Nang hapong yun, napansin kong walang nakatirik na kandila at wala ding nakalagay na pagkaing matatamis. Kaya naman nagtataka ako kung bakit hindi naglagay si Tita Corazon. Samantalang palagi niya namang gawain ito at hindi niya nakakaligtaan ng ganung bagay. Tita, may sakit ka po ba? Tsaka bakit wala palang alay na nakalagay sa altar mo? Tanong ko sa kanya nang madatnang nakaupo sa sala at nakapamintana. Hindi sinagot ni Tita Corazon ang tanong ko.
Sa halip ay isang nakakalungkot na tingin lamang ang ibinato niya sa akin noon. Tita, may problema po ba? Bakit parang ang tamlay niyo? Nagulat ako nang ang kapatid kong babae ang sumagot. Ayon sa kanya ay dumating daw kanina ang kapatid naming si Miguel. Lasing na lasing at nangihingi ng pera sa tiyahin. Hindi binigyan ni tita ang kapatid ko dahilan para maghurumentado ito at pinag-initan nito ang altar ng tiyahin namin. Walang pag-alinlangang winasak ni Miguel ang altar. Pinagtatapo ng mga pagkaing nakahanda para ialay. Pagkatapos ay walang preno ang bibig na pinagmumura ang ribulto at tinawag pang mga demonyo. Sinabihan niya rin ang tiyahin naming nakipagsundo sa kampo ng diablo. Kaya't dapat ay hindi niya ipinagdadamot ang perang galing naman sa dilim. Sa narinig ay hindi ko napigilang maikuyom ang kamaot na pamuras sa isipan. Sumusobra ng kapatid ko kako. Hindi na makatarungan ang ginagawa niya at pati ang pinaka-iniingatan ng tiyahin namin ay dinadamay niya sa kabulustugan. Nawala na siyang kinikilala at kinakatakutan na masunod at makuha lamang ang nais niya. Humanda yan pag-uwi niya. Makikita niyang hinahanap niya. Bumaling sa akin si Tita Corazon at nakiusap na kung pwede kausapin ko lang ng mahinahon si Miguel at wag nang idaan sa init ng ulo. Ayaw niyang magkagalit kami ng kapatid ko dahil nangako siya sa aming ama na hanggat nabubuhay siya ay gagabayan niya kaming magkapatid sa abot ng kanyang makakaya. Ayaw kong bigyan ng sakit sa ulo at problema ang tiyahin ko, kaya't sinang-ayunan ko na lang ang pakiusap niya. Kinabukasan ay hindi ako pumunta sa karinderya. Talagang hinintay ko ang oras ng pag-uwi sa bahay ni Miguel. Pikang-pika na talaga ako at gustong-gusto ko ng kutusan ng pagsabihan yung barumbadong yon. Pero Sir Seth, napawi ang lahat ng kinikimkim kong galit nang makitang lulugo-lugo at lupaypay nang maglakad papasok ng bahay ito. Tipong papagalitan ko na sana siya nang sa paglapit ko at hawakan ang kamay niya para alalayang makaupo. Bagya akong napaatras at napabitaw ng panandalian dito. Parang nag-aapoy sa sobrang init ang katawan ni Miguel. Nung hipuin ko ang noon niya, napag-alaman kong inaapoy ito ng lagnat. Ano nangyari sa'yo? Ba't ang init mo? Hindi sumagot ang kapatid ko. Salip ay pinikit niya ang mga mata at pabagsak na humiga sa mahabang upuan. Nagmadaling inalalayan ko itong bumangon at dinala sa silid niya. Nang sa ganon ay magiging maayos at komportable siyang makapagpahinga. Kinahapunan, pagka-uwi ni tita ay siya naman ang nag-asikaso sa kapatid ko. Kita ko sa mga mata nito ang pag-aalala, lalo na noong sabihin ko sa kanyang maghapong ayaw kumain ni Miguel. Kanina ko pa rin pinupunasan at pinapainom ng gamot para sa latiyang pero ayaw humupa ng init ng katawan niya. Ano kaya kung dali na lang natin sa paggamutan? Mabuti pa nga Adam. Teka sandali at ihahanda ko lang ang gamit ng kapatid mo. Papalitan mo na rin siya ng damit para makaalis na tayo. Sinunod ko ang utos niya at nang matapos na ay agaran na kaming umalis nun. Nang nasa daan at binabaybay na papuntang ospital, doon na nagdeliryo si Miguel. Kung ano-ano na ang sinasabi niya pero kahit ni isa, wala akong maintindihan. Panay ang pagsasalita habang nakapikit ang mga mata. May pagkakataon pang nababanggit niya ang pangalan ng aming ina. Hindi ko naman pinagtuunan ng pansin ang mga sinasabi niya. Nag-focus ako sa pagmamaneho. At nung dumating kami sa ospital ay katakatakang biglang nawala ang lagnat nito. Ilang beses pa itong sinuri ng doktor para lang makasigurong wala talaga siyang lagnat o kahit na anong karamdaman. Nang makumpirmangang walang sakit ang kapatid ko ay pinauwi na kami ng doktor noon. Sa biyahe pa uwi, tinanong ko si Miguel kung ayos na ba talaga siya. Wala ba siyang nararamdaman kahit na anong masakit sa katawan niya? Sakit sa ulo kahit na ano? Wala kuya, ayos na ako.
Maiksing tugon niya at ipinikit muli ang mga mata. Gusto ko sana siyang sermonan pero pinili ko na lang ang tumahimik at ipagpabukas na lamang ang lahat nun. Pagdating sa bahay ay pinagpahinga na ni Tita Corazon si Miguel sa silid nito. Ako naman, dumiretso na ako ng silid at nagpahinga. Sa paglipas ng mga araw ay napapansin kong dahan-dahan nang nangyayayat si Miguel. Pansin ko ring palagi na lamang siyang nilalagnat tuwing sumasapit ang gabi. Hanggang sa umabot na sa puntong kinukumbulsyon na ito at nagdidiliryo. Dahil sa sobrang taas ng lagnat nito noon. Pero sa tuwing dinadala namin sa paggamutan nito wala namang nakikitang sakit ang mga sumusuring doktor sa kanya. Kaya sobrang nabahala na kami at hindi na mapalagay. Lalo na si Tita Corazon. Panaka-naka na rin akong nakakaramdam ng kakaiba sa loob ng bahay. Yun bang parang may mga mata ang nakatingin palagi sa akin. Lalo na sa kalagitaan at katahimikan ng gabi. Pero kapag naman hinahanap ko yun ay wala naman akong nakikita. Nag-umpisa na rin akong kilabutan at magtayuan ang mga balahibo ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Gusto ko sanang banggitin sa tiyahin ko ang mga kakaibang napapansin ko. Ang kaso nga lang, napansin ko ring parang may nag-iba sa kanya. Ang dating malusog na pangangatawan ng tiya, parang dahan-dahang nangangayayat. Nangangalumata din ito at parang hindi siya gaanong nakakatulog. Nangingitim na rin ang gilid ng mga mata niya at hindi ko na siya napapansing umingiti noon. Kung titingnan ko nga ito, parang may mabigat siyang pinagdadaanan sa buhay. Napakabigat ng aura niya. Dahil sa problemang muling sumubok na naman sa katatagan ng pamilya ko, ipinagkatiwala na muna sa akin ni Tita Corazon ang 2 karinderya. Ako na daw muna ang bahala dahil aasikasuhin niya muna ang kapatid ko noon. Dumaan pa ang mga araw. May napapansin na naman ako kay Miguel. Nung unay inakala kong guni-guni ko lang ang dahan-dahang paglobo ng tiyan niya. Pero noong mayat mayang binabantayan ko yon, ay doon ko nakumpirmang hindi ako nagkamali. Nakita ko ring namamaga ang kanyang mga paa na animoy may manas ito. Kapag nga pinipisil ko ang paa niya sa tuwing inaasikaso ko lumulubog yun at pwede nang lagyan ng 25 centavos. Mas lalo akong nababahala nung umabot na hanggang sa kamay ni Miguel ang pamamanas. Ilang beses pa naming paulit-ulit na dinala muli sa ospital ang kapatid ko. Pero sa huli, wala pa ring nangyari. Walang makita ang mga doktor kung ano ang dahilan ng pagkakasakit ni Miguel noon. Hanggang sa umabot na sa puntong hindi na halos kumakain ito. Nakatitig lamang ito sa kawalan. At para bang may gusto siyang sabihin sa amin pero hindi niya masabi-sabi. Kapag pinipilit ko naman siyang pakainin ay nagagalit lamang siya at tinatabig ang pagkain. Nakailang beses na rin kasi siyang sumubok na kumain. Pero sa tuwing ginagawa niya yon ay hindi niya magawa-gawang lunukin ang pagkain. Bagkos ay isinusuka niya lang ang pagkain at ayaw yung tanggapin ng sikmura niya. Kahit nalutuan siya ng lugaw ni tita. Diyos ko, ano ba tong nangyari sa kapatid mo, Adam? Hindi ko na alam ang gagawin. Lahat na ng pag-amutan sa bayan, nalapitan na natin pero maging sila ay hindi nila alam kung ano talaga ang dahilan ng pagkakasakit ni Miguel. Hari naway kaawakaan na may kapalang kapatid mo't magkaroon ng himala at pagalingin siya. Wika ng tiyahin ko. Baka sa mukha nitong labis na pagkabahala at pagkabalisa. Maya-maya pa ay sandaling natigilan sa pagsasalita si Tita Corazon. Makahulog ang tumitig ito sa kapatid kong nakaratay sa higaan at wala sa sariling nagsalita. Hindi kaya may taong sumalbahay sa kapatid mo, Adam? Tanong niya. Ano pong ibig niyong sabihin, tiya? Tsaka kung may sumalbahay man po sa kapatid ko, sino? Ewan, hindi ko alam kung sino. Pero malakas ang kutob kung hindi pangkaraniwang sakit ang karamdaman ng kapatid mo ngayon.
Iiling-iling na sagot niya. Natigilan ako at napapaisip na rin kung sino naman ang taong nagagalit kay Miguel. Bakit kalabisan naman ang ginagawa ng taong yon? Kung sakali mang totoo. Ilang minuto ang nagdaan ay nagpaalam ang tiyahin ko. May pupuntahan lang daw siya at sandaling-sandali lang. Ako na munang magbantay kay Miguel at may sasaglitin lamang umano ito. Bago pa man ako magtanong kung saan ito pupunta, nagmadaling umalis ang tiyahin ko nang walang lingon-lingon. Makaraan ng mahigit isang oras ay bumalik ito. Pero napansin kong malungkot ang mukha niyang pumasok sa loob ng bahay. "Tiya, saan ka pumunta? Parang hindi yata maganda yung pinuntahan mo ah." Hindi sumagot ang tiyahin ko. Salipay nilapitan niya ang kapatid ko at napansin ko nga, para bang naluluha siyang nakatitig kay Miguel noon. "Sabihin niyo na po, tita. Ano pong problema? Malay niyo po may maitulong ako." Pangungumbinsi ko dito sa pagbabakas sakaling sabihin niya sa akin kung ano ang nangyari sa pinuntahan. Pakiramdam ko kasi may hindi na magandang nangyari, kaya malungkot ang tiyahin ko noon. Hindi ako sanay na makita siya malungkot. Simula kasi pagkabata kahit na marami ang pagsubok na dumating sa buhay namin, hindi ko nakitaan ang kalungkutan ng buting tiyahin ko. Ngayon lang talaga, at napansin ko rin kakaiba ang mga kinikilos niya. "Adam, iho, natatandaan mo ba si Manang Telang? Yung matandang palagi nating pinupuntahan sa karatig lugar para pagbenta ng mga nilutong ulam." Tumango ako at sinabing paano ko makakalimutan yung matandang yon. Bakit po, tita? Anong meron sa kanya? Ang tagal nang hindi natin nakita yung matandang yun ah. Wala. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Nagtatakang tiningnan ko si tita. Gawa ng kakabanggit niya lang doon sa matanda. Tapos biglang sasabihin niyang kalimutan ko lang. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng tiyahin ko. Dahil sa nabanggit ng tiyahin ko ang tungkol sa matandang yon, ay bigla tuloy akong napapaisip. Naalala ko na sa tuwing may pinoproblema ang tiyahin ko, palagi siyang pumupunta sa bahay ng matanda at hindi niya ako isinasama. Tuloy ay naitanong ko sa isipan kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon ang nakalipas, bakit muling nabanggit ng tiyahin ko ang tungkol sa matandang yon? Ano kaya kung puntahan ko yung bahay ng matanda para masagot yung bumabagabag sa isipan ko? Sabi ko sa sarili. Bandang 5:00 ng hapon, nung mapagpasyan kong pumunta sa bahay ni Manang Tilang. Nagmamasid-masid lang ako at aalamin kung sa bahay ba talaga nito nanggaling ang tiyahin ko. Pagdating ko sa lugar ay pasimpleng pinagtigaan kong tinanaw ang bahay ng matanda. Makalipas ang ilang minutong pagmamasid, hindi na ako nakontento. Dahan-dahang lumapit ako sa bakuran ng bahay. Nakita kong nakaawang ang pintuan ng bahagya. Sa hindi alam ang dahilan ay para bang may kung anong humahatak sa akin para sumilip sa loob ng bahay noon. Namalayan ko na lamang ang sariling nakasilip na sa siwang ng mismong pintuan. Sa pagsilip ko nga sa loob ng bahay, sa maniwala man kayo't sa hindi, nanlaki ang mga mata ko nang makita si Manang Telang. Nakaluhod sa bulwagan at napapalibutan ng kandilang itim na nakasindi. May mga binabanggit na kataga ang matanda pero hindi ko ito maintindihan. Sa bawat katagang pinapakawalan ng bibig nito, pakiramdam ko ay parang unti-unting nangangapal ang mukha ko. Nagtatayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Tila napako din ako sa kinatatayuan. Dahil kahit na anong gawin ko, hindi ko maigalaw-galaw ang mga pako noon. Napakapdi na rin ang mga mata ko na aakalaing naghiwa ako ng sandamakmak na sibuyas. Sobrang anghang na at gustong-gusto nang kumawala ang luha ko habang nakatitig sa nakakakilabot na ginagawa ng matanda.
Hanggang sa maya-maya pa ay naramdaman ko na lamang ang kamay ng isang lalaki. Malakas na hinaltak ako at kinaladkad palayo sa bahay ng matandang yon. Anak nang, anong ginagawa mo sa bahay ng matandang yon? Hindi mo ba alam na bantugang mambabarang yung matandang nakatira sa bahay na yan? Magsasalita na sana ako para mga tuwiran, pero paggalit niya akong inutusang umuwi na kung saan man ako nakatira. At wag na wag nang babalik pa ulit sa bahay ng mambabarang kung gusto ko pang mabuhay ng matagal. Natakot ako sa sinabi ng lalaki kung kaya't walang pag-aatubiling nagmadali na akong umuwi sa bahay. Ni hindi ko na naitanong sa lalaki kung ano ang pangalan niya. At hindi ko na rin naitanong ang tungkol sa sinasabi nitong mambabarang ang matanda. Pag-uwi ko sa bahay ay nakita kong panay na naman ang pagsususuka ng kapatid ko. Hindi naman magkamayaw ang tiyahin ko at kapatid kong babae sa pag-aasikaso kay Miguel noon. Patakbo akong pumanhik at agarang hinapuhap ang likuran ng kapatid ko para maibsan ang masamang nararamdaman niya. Bakit nagsususuka si Miguel, tita? Maayos naman yung pakiramdam ng kapatid ko kanina. Halata sa boses ng tiyahin ko ang pag-aalala. Nang magwika itong muli na namang sumumpong ang sakit niya. Kanina pag-alis ko ay hindi na magkamayaw sa pag-iyak at kareklamo ang kapatid kong sumasakit ang tiyan niya, na parang may kung anong gumagalaw o humahalukay umano sa kaloob-looban ng sikmura nito. Nag-station naman ang kapatid kong babaeng isugod na muna umano namin sa ospital si Miguel para malapatan na kaagad ito ng gamot at maibsan na ang pananakit ng tiyan at pagsusuka. Tumanggi si Tita Corazon sa suwestyon ng kapatid kong babae at sinabing hindi na namin dadalhin sa ospital si Miguel. Maghintay lang daw kami at pupuntahan niya ang manggagamot na kakilala. Pagbalik ng tiyahin ko ay kasama niya na ang taong sinasabi niya manggagamot. Nagulat pa ako nang makitang ang manggagamot na tinutukoy niya ay ang lalaking nag-alis sa akin kanina doon sa bahay ng mambabarang. Hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong magtanong sa manggagamot na nagpakilalang Mang Roman. Agaran na nitong inasikaso ang kapatid ko. Nang kasalukuyan ng ginagamot ni Mang Roman ang kapatid ko, nagbilin si Tita Corazon na ako na raw ang bahala sa lahat. Asikasuhin ko ang manggagamot at ibigay ang lahat ng kailangan nito sa panggagamot kay Miguel. Papasok na daw siya ng kwarto niya para makapagpahinga. Pagod siya. At medyo hindi umano maganda ang pakiramdam niya kaya't huwag siyang distorbohin habang nagpapahinga noon. Na mga sandaling ito ay napansin kong medyo namumutla nga siya. Sa pagkakalang pagod nga lang ito at kulang sa pahinga, hinayaan ko na itong magpahingat. Malinaw pa sa agos ng ilog na sinunod ang lahat ng mga binili niya. Sa paglipas na mahigit kalahating oras, muli na namang nagsuka ang kapatid ko. Sa pagkakataong yun ay pawang naglalaputang laway at napakaasim sa amoy ang nilalabas niya. Hanggang sa may iilang hibla ng sinulid na kulay itim ang lumabas mula sa bibig niya. Nagkabuhol-buhol yun nung hugutin ng manggagamot. Pero mas lalong nagulat ako at nanlaki ang mga mata ko nang may kasama itong lumot-lumot. Matapos maisuka ito ng kapatid ko ay lupaypay ito muling humiga. Nagwika naman ang manggagamot na hayaan na munang makapagpahinga ang kapatid ko. Na wag na ako mag-alala dahil naalis na niya at nailipat ang barang na ibinaon sa katawan ni Miguel. Kilala ko yung mambabarang na sumalbahay sa kapatid mo. Masyadong malakas at wala pang ni isang manggagamot dito sa lugar natin ang nakakatalo doon. Nagugulo ang tinanong ko si Mang Roman kung paano niya naalis ang barang sa katawan nito. Kayong hindi niya naman pala natalo o nakalaban ng mambabarang. Isa pa ang sabi niya nga, napakalakas ng mambabarang At ni isa man sa mga manggagamot sa lugar namin at sa mga karatig ay wala pang nakakatalo nun. Kaya paano niya nagawa yon? Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi basta-bastang magagamot ang taong binarang. Hanggat hindi napapasuko ng albularyo o manggagamot
ang mambabarang na sumalbahe. Inilipat ko sa ibang katawan ng barang na ibinao ng mambabarang. Sa ganong paraan ay gagaling ng kapatid mo dahil naalis ko na sa katawan niya yung barang na ipinataw. Ano? Kung nilipat nyo, kanino nyo po nilipat? Sandaling tumahimik si Mang Roman at tumingin sa kapatid kong si Miguel. Hindi ko alam kung ako ba ang dapat magsabi nito o hindi. Pero dahil sa mapilit ka, sasabihin ko na kung sino. At makinig ka munang mabuti bago gumawa ng aksyon na. Sagot niya. Magsasalita na sana ang manggagamot ng sa walang ano-ano nakarinig kami ng malakas na kalabog mula sa silid ni tita. Patakbong pumunta kami ng silid niya at marahas na binuksan ang pintuan ng kwarto. Nang mabuksan ko ang pinto ay gayon na lamang ang hilakbot na nararamdaman ko nang makitang nakahandusay sa sahig si tiyahin. Napapalibutan siya ng itim na kandilang malapit ng maubos. Nasa loob din siya ng nakaukit na bilog na parang naghihingalo na. Maya't maya ang pagbulwak ng dugo sa bibig niya. May mga sugat ang braso at para bang sinadya itong sugatan ni Tita Corazon sa pamamagitan ng kutsilyong hawak-hawak nito sa kaliwang kamay. Sa kanang kamay naman ay hawak-hawak niyang ribultong inaalalayan niya ng pagkaing minatamis palagi. Pasigaw na tinawag ko ang pangalan ni Tita Corazon at akmang lalapitan na sana ito para saklolohan. Pero pinigilan ako ng albularyo at sinabihang, huwag, dahil kasalukuyan itong nakikipaglaban sa mambabarang. Mang Roman, ano ba talagang nangyari? Gulong-gulo na ako ng mga sandaling yon at hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Kahit na nasa ganong sitwasyon kami ay pilit na pinapaliwanag ng manggagamot ang mga nangyari. Dito ko nalaman ng lahat na nakipagkasundo sa kanya ang tiyahin ko. Dahil alam nitong hindi niya kayang kalabanin ang mambabarang na sumalbahe sa kapatid ko noon. Noong ginagamot niya na si Miguel, ay nag-umpisa namang magritual ang tiyahin ko para mailipat niya na rito ang barang. At si Tita Corazon na mismo ang nakikipaglaban sa mambabarang nang sa gayon ay hindi na mapahamak pa si Miguel. Nalaman ko rin mula sa manggagamot na minsan na palang lumapit si Tita Corazon sa mambabarang nun para humingi ng tulong sa mambabarang na swertin sa buhay. Nangyari naman, ayon na rin sa kahilingan ng tiyahin kong ipinagkaloob ng sinasambang demonyo ng mambabarang. Hindi naman sana mangyari ang lahat ng ito kung hindi lang nabasag ng kapatid mong ribultong binigay ng mambabarang sa tiyahin mo. Sa nangyaring yun ay nagalit ang nilalang na naniniraan sa ribulto. Yung binalikan nito ay ang mambabarang. Dahil doon grabe ang galit ng mambabarang kaya ayun, tinirada si Miguel at pinagbalakang patayin. Kapalit ng nasirang ribulto. Payag na manggagamot. Dagdag pang saan nito, isinakripisyo ng tiyahin ko ang buhay niya gumaling lang si Miguel at maging maayos lamang ito. Kahit na anong pakiusap kasi ang gawin ni Tita Corazon sa mambabarang ay hindi nito pinagbibigyan ng tiyahin ko. Sa halip ay mas pinaparusahan palalo ng mambabarang si Miguel. Doon na naging malinaw sa akin ang lahat. Dahil sa kagaspangan ng pag-uugali ni Miguel at sa padalos-dalos na mga kinikilos nito, ay nakagawa ito ng isang bagay na hindi na madadaan sa pakiusapan. Mang Roman, pakiusap po. Tulungan niyo yung tiyahin ko. Iiligtas niyo po siya. Susubukan ko pero hindi ko maipapangako. Pinalabas kami ni Mang Roman sa silid ni Tita Corazon. Mula sa labas ay nakita kong sinusubukan ng manggagamot na tulungan at iligtas ang tiyahin ko. Pero sa huli, nabigo ito. Natuluyan si Tia. Pero bago yun ay may mga inihabilin sa akin si Tita Corazon. Pinayuhan akong ibenta ang lahat ng mga naipundar niya
at magpakalayo-layo kami. Kinailangan umano naming makatawid ng dagat nang sa ganon ay hindi kami masundan ng nilalang na nasa kadiliman. Sinunod ko ang bilin ng tiyahin ko bago siya pumanaw. Kasabay din ng pagkawala niya, namatay din ng bantugang mambabarang na si Manang Telang. Ang manggagamot na rin ang nagsabi sa akin na si Manang Telang ang nagkumbinsi sa tiyahin ko noon para makipagsundo sa demonyong sinasamba nito para makaahon sa buhay. Na siyang demonyo din na siyang kumitil sa buhay ng tiyahin ko. Bago kami umalis sa lugar ay binigyan kami ng mga ruman na mga pangontra laban sa mga masasamang nilalang. Pagkatapos noon ay namuhay kaming tahimik at payapa. Ginamit namin yung mga perang naipundar namin sa pagbenta ng ari-arian, sa pagninegosyo at pagtatapos ng pag-aaral ng aking kapatid.